Welcome back to another episode of Ricky's Kitchen Cooking Vlog in the Farm. So for today's video, I will be cooking chop suey. Isang napaka-easing recipe na pwede nyo pong gayahin sa inyong mga bahay. So before we start, pakita po natin yung mga ingredients. Hindi po kompleto yung ating ingredients kasi wala po kaming mahanap na broccoli. So we have here chicken liver and heart, chayote, anong tawag dito? Cauliflower, beans, carrots, red peppers, onion, garlic, mushroom. We have a good quality oil, other seasonings, and of course butter. So, mainit na ang ating kawali. Isang tip, before kayo maglagay ng butter, maglagay muna kayo ng oil para hindi masunog. Okay? Konting amount na. And then, lagay na tayo ng butter. Enough lang para tunawin yung butter. Kasi kung diretsong butter yung linalagay natin sa napakainit na pan or palayok, masusunog siya. While melting the butter, I'm going to put the onion and garlic sabay na para walang away. Lagi kasing pinagdedebatehan yan kung anong mauuna, kung onion or garlic. So para walang away, sabay na lang. We are cooking for our dinner and this is a very easy recipe na pwedeng-pwede nyong gayahin sa inyong mga bahay. Although our ingredients are not complete, it's up to you na if you're going to add. You can add young corn, you can add broccoli, what else? Chinese cabbage. It's up to you. Basta pwedeng mag-blend yung lasa or yung or even chicharo pala, yung green, yung chicharo. Because na puluming ko mas dyan. It's up to you. Wala kasi kaming mahanap eh. Kung ano na lang yung nasa pantry na pwedeng gawan ng paraan at pwedeng sa tingin namin pwedeng maluto for today. Yun yung ginawa namin. Okay, pakita natin. Ayan. Kung napapansin nyo, I used the red onion rather than the white kasi it adds color. And when we talk about chop suey kasi, it's a colorful dish, no? It's a colorful Chinese dish. Ayan, pag nag-brown na konti yung garlic and then nag-caramelize na yung onion, we're going to put the chicken liver and heart. And take note, yung chicken liver and heart natin, pre-boiled na yan, no? Para mas madaling maluto. And I made it sure na naglagay ako ng ginger while boiling this one para matanggal yung lansa. Ayan. And hindi ko siya dinurog kasi gusto ko na habang kinakain yung chop suey, meron siyang chunkiness kasi malalaki yung cuts. Although it's up to you kung anong cut gagamitin niya or gagawin niya. Pero ako gusto ko yung medyo malalaki. Pero sige, pwede nating hatiin din ganyan. Wow. Nakalimutan kong sabihin, we also prepared hot water para mamaya. Kung gusto nyong medyo saucy lang naman. Ayoko kasi ng masabaw. Yung sakto lang. Okay. And while cooking this one, I am now going to add liquid seasoning para may lasa na siya. Para may lasa na siya. From the very beginning pa lang, malasa na siya. Ganon. Pepper.
I only use a good quality pepper from Member's Mark. And maglagay na din tayo ng in-can na mushroom. You can also use the black one, yung parang black na mushroom. Kung gusto niyo talagang medyo Chinese cuisine. Ayan. Kung naaamoy nyo lang. Mabango. I'm also adding now the carrots. Ayan. Adding a little bit of salt. Also adding oyster sauce. Huwag na natin ipakita yung brand kasi hindi naman, kita ba? Hindi naman paid. Hindi kung nakita, di bonus na nila. But this is the one that I'm using. Kita ko na nga lang. I'm also adding the greens. The beans kasi medyo matigas siya, so kailangan na uuna lang, no? Give it a good mix. Okay, lapit natin. Pakita natin. Wow! Yung iba, pag nagluluto sila, they already pre-cook the veggies. Pre-boil na nila, binoil na nila. Pero ako ayoko. Gusto ko kasi na nagigisa siya. And nagja-jive yung lasa and yung moisture niya upon cooking doon sa mga sasahog. Yun yung gusto ko. Before natin takpan, i-add na din natin tong chayote. Ayan. Give it a good mix. Colorful. Konti lang din kasi yung pan natin. Carrots natin. And then, pag well mixed na siya, parang gusto ko maglagay ng konti pang oil. Kasi nakakadagdag siya ng shine eh. And then maglagay tayo ng konting hot water. Enough to simmer the added ingredients. Ayan. And then make sure na mix. And then cover muna natin. Para makong cover. And then cover muna natin. Siguro mga 2 to 3 minutes na mag-simmer lang siya. Not into a boil just enough para anong tawag doon? Parang ma-steam yung ating veggies. Kasi hindi maganda sa chop suey na overcook siya. The best way to cook chop suey or to finish the cooking of chop suey is nandun yung crunchiness of the veggies, yung half cook siya. No? So after a few minutes, siguro mga 2 to 3 minutes na simmer siya, I think na-steam naman na yung ating veggies. Init siya. Okay, pakita natin. Ito. Wow. Kita niyo yung usok? Ulitin natin para may effect. Wow. Yan. Na-steam na ang ating veggies. Give it a good mix. Ayan. I think okay na siya. Na-steam na siya.
pwede na nating ilagay ang ating cauliflower. Ang mga color niyang ganyan, added color na lang din yan. Added color na lang din yan. Although it's still a good quality cauliflower naman. Konting mix. Ayan. Para po mailalim ang ating mga cauliflower. Okay. We are also adding red peppers. Ito kahit kainin mo naman kasi ng fresh, okay lang eh. So, hinuli ko na lang. See how colorful it is? Mas colorful pa sana yan kung meron tayong broccoli, and then young corn, chicharo, konting oil. Buhos ko na lang lahat. Meron man akong favorite na vegetable recipe, isa ang chop suey doon. And vegetable kare-kare, of course. Favorite ko yon. Dalawa sila. Ito, chop suey and vegetable kare-kare. Wow. And before we cover it again, lagay na din natin yung repolyo or cabbage. Wala na kasi akong time to go to the market para bumili ng chicharo, broccoli, and what we call that, young corn. Pero yun nga, sabi ko, pwede nyong gayahin, pwede nyong dagdagan, pwede nyong bawasan, depende sa trip nyo. Pero eto sa akin, okay na. Huwag na nating ipilit kung anong wala, di ba? Perfect. Naamoy mo ba? Mabango. Colorful pa din naman siya kahit wala yung iba. Pansin nyo, hindi ako naglagay ng mga ganun-ganon, the granules, yung yellow granules. Kasi dito pa lang sapat na. Itong liquid seasoning na to, sapat na to, no? I love this one. Kahit ibuhos mo lang to doon sa may rice mo. Sarap na siya, no? Sheesh! Perfect! Ayan. Actually, we would like sana na ang setting natin for today's video dun pa rin sa may farm sa likod. Kaso kung magsiset up pa kami doon, inabot na kami ng gabi ngayon. Inabot na kami ng dilim. So sabi ko dito na lang muna sa harap. And then comment down below guys sa ating mga avid viewers dyan kung ano yung gusto nyong susunod nating lulutuin. And we will try our best to try to cook what you want me to cook for you. Pwede nyong gayahin. Pwedeng pang-ulam recipe, pang-baon recipe, merienda. Well, gagawa natin ang paraan yan. I-research natin para sa inyo. Cover lang natin ng about siguro mga 2 minutes. After few minutes na na-steam siya, nag-simmer, wow. Check it out. Ang bango guys. Super bango. Give it a good mix. Actually, we're done. Okay na to. Titikman na lang natin.
Pansin nyo, hindi ako naglagay ng slurry or yung cornstarch mixture kasi hindi naman ako naglagay ng napakaraming tubig. Enough lang para makapagbigay ng steam sa ating veggies. So no need na maglagay tayo ng slurry kasi hindi naman siya matubig. Hindi naman siya super saucy. Wow. Okay, so I just need to taste it before tayo magdagdag ng kung ano-ano. Okay na siya sa akin. Masarap. Sobrang sarap. Walang halong biro. Promise. Ang sarap. Gayahin nyo na to, guys. Napakasarap. Siguro tikman ko na lang yung cauliflower kung luto na. Marinig nyo yun? The crunchiness of the vegetable remains. It's not raw, it's not overcooked, it's not just cooked. It's a crunchy cook. It's a half cook. And napakasarap, guys. Siguro dagdagan ko na lang ng konting butter para meron siyang buttery taste. Ayan, lagyan na tayo. Tunawin lang natin. And then, a little bit of pepper. Good quality, fine ground block pepper. Siguro maglagay na lang tayo din ng konting ganito, final touch. Okay na yun. Plating na tayo. Lapit na natin. Naririnig nyo yun, yung background music? Nakaluto tayo na po sa Mang Poteng Kasar! Ralalala! Salala nga po ang Antigulo! Naririnig nyo yun? May background music. Okay, so we're done. Kunin ko lang yung lalagyan natin. Pang-cowboy! Okay, so luto na siya, guys. Mag-plating na lang tayo. Sige, lapit na natin. Patayin na natin yung apoy para hindi siya ma-overcook. Ayan. Punas lang ako saglit. And then okay, so goods na. Plating na lang natin. Wait na. Kasi mabigat kasi. Siguro this is good for one family sa isang kainan. What do you think? Kahit siguro sa dalawang pamilya pwede ito. Sa isang kainan. Kasya na to, dalawang pamilya. And of course, gusto ko meron siyang konting kaartehan. Mag-garnish ako ng konting ground parsley. Tignan nyo. Promise, guys. It adds color, it adds beauty to the chop suey. Yan. Nakikita nyo yan? And it adds a little freshness to the veggies. Yan. So there you have it, mga ka-farm. To my avid viewers, eto na para sa inyo tonight. Napakasarap na Chinese recipe
chop soon. So once again, thank you so much for watching and see you to the next episode of Ricky's Kitchen here in our farm. Bye!